Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang legalidad at constitutionality ng ika-4 na impeachment complaint na inihain ng Kamara laban sa kanya. Kinumpirma ng Korte Suprema na naghain ng pangalawang Pangulo na petisyon for certiorari and prohibition laban sa kanyang impeachment case noong February 18, 2025. Ayon sa Fortuna Narvasa and Salazar firm, hiniling ni VP Sara na kanyang petisyon na manghimasok na ang Korte Suprema. Ito upang tiyakin ang tamang proseso at suriin ng mga seryosong legal at constitutional concerns patungkol sa nasabing issue. Nila naniniwala ang BC na tutuparin ng Korte Suprema ang tungkol nitong demokratikong prinsipyo at ipatupad ng batas. Maliban sa mga abogado ng Fortuna Narvasa and Salazar Law Firm, isa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga legal counsel ni VP Sara sa kanyang petensyon. Inihain ng Korte Suprema laban sa kanyang impeachment case. Kabilang din sa defense team ni VP Sara ang kanyang father-in-law na si Attorney Lucas Carpio Jr. Nito ring Martes, dumulog din sa Korte Suprema ang ilang Mindanaoan lawyers and political vloggers para ipatigil ang impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Attorney Sam? Inuulan ang Korte Suprema ng mga petisyon questioning the impeachment proceedings. Ang hindi ko alam kung ano namang ground ngayon ng fourth impeachment complaint. Parang wala naman sinasabi. Ano ba? Bakit ba ang mga reporters natin ngayon parang kulang? Kulang ba kayo sa training? Why? Hindi walang sinasabi. Anong ground? Di ba? Kulang. Baka naman kulang sa transparency. May hawak. No, ano. Hindi. Ang reporter, titingnan ng kopya at sila mismo titingnan kung ano bang grounds. What if kung walang access? Tatamad eh. Maaari ba walang access Pinail ang petition. Pero anyway, tinitingnan ko po ang saligang batas. Tinitingnan ko anong pwedeng questionin sa mga petisyon. Number one, ang nakalagay doon, kailangan pag-file mo ng complaint ng impeachment, dapat i-refer kagad sa Committee ng Justice. Pero hindi nangyari yun eh. Dapat within 3 days from the time of filing, dapat ni-repair mo. Hindi nangyari yun. 2 buwan na naupo eh. And nakalagay din sa saligang batas, dapat within 10 days, itong Committee on Justice will do something about it. Pag-aralan nila and then make a recommendation sa Kongreso. Hindi nangyari lahat eh. Wala ring sinasabi doon. Dapat within sabi doon, 10 session days. So tinitingnan ko, baka doon sila, yun ang naging ground. Kasi kung yun ang naging ground, may problema talaga. At the same time, ang parang naririnig ko rin, ang kini-question nila yung fourth amendment. Kasi there were 3 impeachment ahead filed. Eh, alam naman natin, may 1-year ban. Ang problema naman doon, sinasabi ng rules nila. Kasi nakalagay doon, saan ba babasahin yung 1-year ban? From what point? From the time of filing ng nagrereklamo? Pero sabi ng rules nila, hindi, ang filing dapat ay ang pagbilang ng 1 year should come from the time this was referred to the Committee on Justice. Yung problema nga, yan ang problema. But the Constitution says dapat ni-repair mo. O kaya ang gulo ninyo, Kongreso. Kaya gusto ko na magbakasyon, napapagod na ako sa inyo eh. Kaya hilo eh. Di ba ang problema, hindi nila sinusunod. O kaya, tama nga, ang Korte Suprema talaga makialam na. So dapat, ito na yung tamang moment na mag-step in ang Korte Suprema. Kasi hindi mo na maintindihan, ano ba talaga? Ang klaro naman, shall. Puro shall eh, mandatory. Pero hindi naman sinusunod. Shall be referred to the committee. It never happened. It was referred only almost 3 months after. But, at the same time, problema naman din sa saligang batas, ang gulo rin ng mga framers kasi. Meron din nakalagay doon, hindi na mangyayari yun kung
more than, kung 1/3 or more, pumirma. Which means, excuse me, diretso na. Yun naman ang ginawa nila sa port complaint. Kaya ang tanong nga, teka muna, yung port complaint nga, meron nang naunang 3 complaints Tapos ang argument naman doon, hindi naman na-refer sa Committee on Justice Kaya it will not apply. Ang gulo nyo. Nakakayamot na kayo. Attorney Sal, ito naman side ni Senate President Cheese Escudero. Sabi niya, binigyan din ni Senate President Cheese Escudero na walang mayayari impeachment trial habang naka-break ang session nangyayari sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Ito pa yung balita ni Troy Gomez. Bahagyan ng pinaghahandaan ng Senado ang magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Araw ng Martes, ang session hall ay inayos na parang impeachment court. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, normal lang ang nasabing paghanda dahil natanggap na ng Senado ang impeachment complaint. Bukod sa ayos ay anyang nakalaan na 1 milyong piso para sa magiging gastos. Kabilang dito ang mga ID, sling, pagkain at iba pa para sa mga dadalo sa trial. Bahagi ng paghahanda ng Senado yon. In-inspection kung kinain na nga ba ng anay yung mga dating ginamit na lamesa at witness stand, nilocate, nilagay sa kanya-kanyang mga lugar at nang makita kung ano pa yung mga kailangan gawin at paghandaan. Pero sa kabila ng paghahanda ay nilinaw ni Escudero na nananatili pa rin ang kanyang naunang sinabi na walang mangyayaring impeachment trial habang nakabreak ang sesyon. Sinasabi ni Numan, hanggat walang sesyon at hindi na-convene ng may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami naka-recess. Klaro at maliwanag sa rules namin yun. Ginawa ni Escudero ang pahayag kasunod ng pagliham sa kanya ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na naghihikayat na agad nang simulan ang paglilitis. Dagdag ni Escudero, imposibleng agad itong masimulan dahil hindi pa nakapagsasagawa ng isang pre-trial kung saan posibleng aabutin pa ito ng halos 2 buwan. Hindi na aabot dahil sagutan pa din Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig. Bago kami makapag-set ng pre-trial, sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin Kaugnay nito ay pinuubayan na ng liderato ng Senado sa Solicitor General ang pagtugon sa utos ng Korte Suprema na magkomento ukol sa petisyon na agarang aksyonan ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sinabi ni Escudero na walang paghahanda na isinasagawa ang Senado sa utos ng Korte. Matatandaan na inutusan ng Korte Suprema ang Senado noong Martes na magkomento sa petisyon na naghihikayat sa mambabatas na agarang aksyonan ang kasong impeachment laban kay Vice President Duterte. Binigyan ng Korte Suprema ang Senado ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso na magsubite ng kanilang komento. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Roy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayun, Attorney Sal. At yung petisyon para pilitin yung Senado na agad simula ng impeachment, pinapaubaya naman ni Senate President Cheese Escudero ang pagbibigay ng komento sa usapin na ito sa Office of the Solicitor General na tumatayong abogado ng gobyerno. Wala yan. Wala mangyari dyan sa impeachment na yan. Sa tingin ko, ang katotohanan niyan, takot kayo. Takot talagang simulan yung impeachment na yan. Kaya matagal niya, abutin niya ng eleksyon, hindi pa magkakaroon ng impeachment. Napapansin din ang ating mga usaping ito ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Lumulutang ang pangalan na dating Senador Medium Defensor Santiago. Ano ba ang pananaw ninyo dito yung Attorney Sal, yung pumanaw na senador? Ano ba yung pananaw dito ng yumaong senador at yung sa dati naging bahagi din siya ng impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona noong 2022. Pero alam mo, Attorney Sal, dito din kasi matitest yung kakayahan ng mga senador natin. Kasi noong time ni Corona, talagang nag-shine yung magagaling na senador ng impeachment trial.
Ang akin lang, Attorney Sal, with the existing senators that we have that will not tatayong judge sa impeachment trial, do they have that kind of ability na meron si... Hindi mo masabing incompetent, ha? I'm in a position to say that. Dinadaan mo sa tanong. I'm just asking a question. Ikaw, Attorney, you're putting me on. Hindi mo man lang pinatapos yung tanong ko. Okay, sagutin yung tanong ko. Pero alam nyo, yung unang-una, doon tayo kay Miriam. Pahingayin nyo na si Miriam. Kayo na ba? Nagtutulog. Nagpapahinga. Sinasama nyo pa. Natatawa nga ako. Ang dami lumalaban. Kalimutan nyo na yun. Her era has passed. Ngayon naman, doon naman sa mga senador, ang problema ay, you don't need competence there. You know why? Why? Numbers game nga aliado Kaya marunong ka hindi. Basta ang boto ko no, boto ko yes, tapos na. Ganun. Yan ang problema. Political kasi. It's before sila kasi bumoto, Attorney Sal, syempre dating Korean trial. Kung magiging engot sila nung panahon ng trial, iba na panahon ngayon, social media, Attorney Sal. Dating engot, dati na yan. Hindi kasi mapapahiya sila, Attorney Sal, at alam mo... Babaya, wala naman sila, no? Useless, no? Sige. Wala Okay. Kaya gusto ko na magbakasyon. Kapoy na. Kapoy na ba? Sabi ng mga kabayan natin, pareho na yata kami kay Attorney Sal, kapoy na din. Oo, kapoy. At ano naman masasabi mo yung Attorney Sal doon sa pananaw na posibleng bahagi sa demolition job na ito sa Estados Unidos? Alam natin, Attorney Sal, ayaw kasi niya dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sabi rin, ayaw nga ba? Or may mga nagawa lang ang Estados Unidos na hindi maganda sa bansa natin? Malayo na yung purpose na ayaw nila. Wala silang pakialam kasi sinong presidente rito. Ang pakialam nila, pabor sa interest ba natin o hindi? Kaya sino ka pag kontra ka sa interest namin, ayaw namin sa'yo. Ganun lang yun. Sa usapin naman, Attorney Sal, ng 2025 national budget, naghain ng petisyon si dating House Speaker Pantaleon at ilan pa sa Office of the Ombudsman para ipasuspindi si House Speaker Martin Romualdez. Kasama sina Majority Leader Jose Manuel Dalipe, dating Appropriations Chairman Representative Elizalde Co at ang acting Chairperson na si Marikina Representative Stella Kimbo, habang hindi nare-resolba ang mga kasong in 5 General Appropriations Bill. Maaalala na kinasuhan ng grupo ni Alvarez ang mga nabanggit na mamabatas ng falsification of legislative documents at paglabag sa anti-graft and corruption law kamakailan. Sa mga blank items ng sa bicameral conference committee report kung saan umabot umano sa 241 billion pesos ang isiningit sa 2025 General Appropriations Act. Ang tanong ng bayan, ano ang magiging resulta ng hakbang na ito? Tatanungin natin si Ombudsman sa niya dyan. Kasi ang Ombudsman naman, pag may pinail kang kaso, di pag-aaralan nila. This is the first time, Attorney Sal, na nag-file ng kaso on this issue. Falsification. Totoo namang yung crime na yun, may nangyaring crime ng falsification. Kasi fill in the blanks ka hindi ka naman authorized fill in the blanks. And dapat talaga, Attorney Sal, may isa kasing senador nagsabi, Attorney Sal, before na wala daw transcript, no? Yung BICAM. Kapag nagkakaroon ng BICAM, kung ano yung nangyayari doon, hindi nire-record. Hindi nire-record yun. Kasi kontra sa kanila yun Oo. Kasi yun din kasi yung pinakamagandang evidence for this case ng Cardinal. Unless maging witness yung mga nandoon. Abolish mo na lang ng Kongreso kasi ito lang talagang, kahapon. There's no other way na po. Kahapon, inimbitahan ako ni Jojo Alejar. May programa siyang bago Kilala mo si Jojo? Yeah. Isang oras kami. Kumanda ka? Yung last part, meron kasi siyang ginawang translation ng My Way. Okay. Kinagalog niya? Oo, maganda naalala ko, I think 6 years ago, pinunta niya ako sa opisina. Pinakita niya sa akin yun. Naalala ko yun. Yung program niya parang pwede yun. Well, madali sabi, yun ang sinuggest ko sa kanya.
Instead na pakantayin mo ako dito, sabi ko, ganito na lang. Kakantayin ko yung My Way, and then I want you to sing your translation para malaman tao. Ang ganda eh. Oh, problema, yung pala, sa baba ng studio, nakikinig sa amin lahat. Matapos kami, tapalakpakan. Pero, hindi yan. Ang ikikwento ko, yung talagang pinaliwan government. At itong si Jojo, gulat siya, sabi niya, alam mo, talagang tama yung practical, tama yung dapat nga pala talaga mag-revolutionary government. Kaya sabi ko, tingnan mo ha, sa ngayon, pag nag-failed ang Kongreso, can you imagine we will be running after 300 plus congressmen and senators? Samantalang pag revolutionary government, isang tao lang. Isa lang. Pag nag-fail siya lang. Kaya dito nagtuturo, hindi ako dyan. Oh. Kaya sabi niya, okay na ako dyan. Ako dyan. Sama ako dyan. Sa araw-araw na may nakikitang butas, Attorney Sal, problema sa nangyayari sa gobyernong ito, nagbibigay sila ng mas Reason. maraming dahilan sa ating mga kababayan to convince them. Abolish. To abolish Congress. You notice, they could less. Kumbaga, to hell with what say you people, basta kami nandito. Makakaupo kami rito, bahala kayo sa buhay nyo. Parang ganun ang ano nila. Kumbaga, with impunity. With impunity. Oh, grabe. Well, sa usapin naman, Attorney Sal, sa eleksyon naman ang pag-usapan natin, ipinagbabawal na po ng Commission on Elections o COMELEC ang bullying termination sa panahon ng kampanya. Sa inilabas na guidelines ng komisyon, ilan sa mga ipinagbabawal ay ang diskriminasyon sa may kapansanan, sa kababaihan at mga vulnerable group. At ang red tagging ay ipinagbabawal ng poll body ngayong panahon ng campaign period. Ang sinumang kandidato na lalabag sa kautusan ay kakasuhan at ipapadisqualify ng poll body lalo't may batas na nagbabawal na mag-discriminate o mambasos ng kapwa-tao. Umaasa rin ng COMELEC na may magsusumbong sa kanila sakalit ang isang kandidato ay nakaranas ng diskriminasyon at pamabastos sa panahon ng kampanya. Ang tanong, Attorney Sal, kasama ba sa bullying si President Bongbong Marcos? Alam mo, hindi ko maintindihan yung bully. Baka, ano ba sino mo binubully sa mga kandidato? Parang wala mo ko naririnig. Ano yung bullying niya? Yan, paparinig din naman si BBM. Ano bang sinasabi nilang bullying? I don't know. Yung mga pasaring ng FM against the PDP na mga candidates. Can you consider that bullying? Hindi. Kasi, part of dictum yan eh. Kasi tandaan mo, under the law, you can campaign for or against. Negative campaigning na yun eh. So you can So hindi campaign ba against. nagsusuntukan yung guidelines ng COMELEC at meron tayo? Hindi. Ang intindi ng mga Commission on Election, yung mga illegal na mga billboards, mga streamer, mga poster, nagkalat eh. O tapos kung ano yung sinasabi. Alright. Puspusa naman ang paghahanda ng Energy Task Force election ng Department of Energy para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa halalan sa Mayo. Na ito balita ni President Catarong. Inactivate kamakailan ng Department of Energy o DOE ang Energy Task Force election.